sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakikialam tayo sa gulo ng iba, pero meron tayong internal na gulo, which is itong pagpapabigay natin sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Dito lang, mukhang may posibilidad na makalabas itong interim release para kay Pangulong Duterte, pero sinasabi ng tagapagsalita pala ng Malacanang na kung tatanggapin natin yon, parang nakipag-cooperate na tayo sa ICC, walang jurisdiction sa atin. Anong comment mo doon, madam? Alam mo, Boss Dada, maling-mali ang tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino. Citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID, na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, mahirap tayo magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakialam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng siksik. Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable backsheet pa. Years. Dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali yung sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte. Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo Undersecretary Castro dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Siya na lang itapon natin kaya, ma'am, no? Para mas maganda, no? Kasi mukhang hindi, diba? marami siyang mga pinagsasasabi ngayon. Katulad yan, yung repatriation sa Taiwan. Sabi niya, ang bansa daw ay laging handa. Tinanong kung gaano kahanda, basta handa. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing.
At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-i-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, batikusin, sanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno. At ang always niyang pivot, Duterte masama. Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pero ganyan ang pananalita niya. Nakakalungkot. Yung pagpapalibing ni FPRRD kay Marcos Sr. Ma'am, kumbaga maraming mga tumutol doon dahil nga sa ginawang pang-abuso during sa Marcos Sr. Pero talagang naging shock absorber si former President Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani. No, ngayon, yung mga Pilipino ay in support naman dito kay former President Rodrigo Duterte. Lumabas sila, talagang inagalit sila doon sa mga pangyayari noon at nag-celebrate pa nga sila sa birthday, iba't ibang panig sa ano. Hindi po ba ito tingnan, parang binabaliwala lang ba nila ang kakayanan ng mga Pilipino ukol po dito, ma'am? Admar, sa isang banda, oo. Kasi hindi I guess shock sila sa nangyari nung March 28. Nagugulat sila na organic, nagugulat sila na on their own, no? Nagpuntahan. At hindi yan nangyari lamang sa Davao o sa Mindanao, pero nangyari sa globally. Hindi sila nagkomentaryo dyan. Pakiwari ko, nagmamatsyag sila kung anong mangyayari. Nagmamatsyag sila on several fronts. Saan ka nakakita ng administrasyon na kampanya sindi ng usok, create ng usok, create ng apoy, na halos sinusunog mo na ang bansa mo dahil sa politika. Ngayon lang ako naka-experience sa aking professional career sa politika na yung partisanship at yung political persecution are the means by which to destroy legitimate opposition. Nakakalungkot yun kasi nakikita mo ang reaksyon ng tao. Dati nung nag-usap tayo, Admar, sabi ko, di ba, merong protest vote. Ngayon, klarado. Kaso, siguro, nagagawa sila ng mga senaryo para yung protest vote makalimutan, lumambot-lambot, pero sila ang nagsusunog ng republika. Hindi tayo. Kayo ang naninira ng republika. Hindi kami. No? Kayo ang parati na lamang since day one, walang gawin kundi politika. Walang serbisyo. Diba? Kanina pinag-uusapan nyo yung housing, 1 million per year. Ang tanong ko, ilan na? Naka3 taon na, diba? Dapat may 3 million housing ka na. May 3 million na ba? Pumalik tayo dun sa mga records nyo. Ang daming foreign assisted projects na sana na-launch na, no? Na-inaugurate na. Pero tumigil. Bakit? Kasi kinuha niyo yung pondo at linagay niyo sa program. Yaan ba ang pagmamahal sa bayan? Yaan ba ang pagmamahal sa Pilipinas? Mr. President, tandaan naman niyo na kayo'y nahalal ng mga Pilipino. Kung sana man lang tingnan niyo yon habang kayo'y nag-iisip, habang kayo'y iniisip, paano pa ako lalabas dito sa gusot kong ginawa? Napakahirap po. Anong comment mo doon sa statement ngayon ng karamihan na ang pinakamagaling daw na tagapangampanya ng PDP laban itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong kanyang tagapagsalita? Ako nag-agree dyan, Boss Dada, no? Sa tuwing bukas ng bibig ni Undersecretary Castro, nare-remind sila, ay nako, ano ba yan? Diba? So kaya nga sabi nila, wag mo nang tigilin, bayaan mo silang sirain ng sirain. Ang akin lamang, pag tayo lugmok na, diba? Nakakawa ang bansa natin, imbis na nakaangat na tayo nun eh. Kung hindi tayo nag-COVID, diba? Nakaangat na, ready na. O nag-COVID, o sige, tulong-tulong tayo. Pero nung dumating si Mr. Marcos, talagang lugmok na naman. So, pag-aralan nila kung dapat yung si Undersecretary Castro dapat
panungkulan dyan. Kasi from a very, very elitist and very, very, highbrow way of managing presidential communication, we are now down to the mud. Nasa putik tayo sa pagtatapon. And mind you, ang pagtatapon niya, inaalaw na may bandila ng Pilipinas, may bandila ng presidential office. At naandun siya sa podium ng Office of the President. Yung manifestation na yan, pag samasamahin mo, magsalita siya ng ganyang kasama, Malacanang Palace. Di ba? Ang taong bayan sasabihin, ano ba ito? So pakinggan ho nyo siya. At kung gusto nyong iboto ang alyansa, makinig kayo na makinig. Dahil sa tingin ko, after 2 days ng pakikinig sa kanya, marirealize nyo, dapat ang oposisyon ang iboto ko. Meron pang mga sinasabi dito ng mga netizen natin na yung kaninang nireport natin, partner, yung Russian-American vlogger na ngayon ay nakapiit dyan sa may Camp Bagong Diwa, mabuti daw yan kahit hindi naman Pilipino dumadaan sa due process. Samantalang si Pangulo, dinerecho na kagad sa ICC. Alam mo, nakakalungkot yan talaga, Boss Dada, kasi hindi lang illegal detention, hindi lang kidnapping, hindi lang extrajudicial rendition, talagang may violation. Kaya nga ako, tinatawagan ko yung mga abogado, bakit hindi kayo mag-file sa ombudsman? Diba? Illegal detention, kidnapping, extrajudicial rendition, violation of the constitutional, Marami Paano tayo magkakaroon ng accountability? Ating, anong tawag dito, sweep under the rug? Itong mga ito, hindi mo magkakaroon ng accountability na tama, whether you are pro or anti, kasi hindi natin sinasagot ang mga lumalabas isa-isa. Katulad kanina, di ba? Doon sa hearing sa Senado, ang dami doon lumabas na masyasyak ka na iisipin mo, talagang pinagplanuhan. Talagang ang Estado, using the levers of power, ang nagpadala kay Presidente Duterte. Yun ang nakakalungkot kasi kung ang may namatay o nahuli on death row, ginagawa ng pamahalaan ng paraan para maiuwi, di ba? Ito talagang binigay natin. Yun ang nakakalungkot sa ating nangyari. Opo. Ma'am, yung pag-iwas po ng mga kalihim ng gabinete ni Marcos Jr. po dyan sa naging pagdinig sa Senado, ano po yung basa po nyo rito, ma'am? Kasi sila yung available sa mga panayam. At doon sa mga panayam, napakano nila, excited na sumagot at nung binanggana, at yung yung mga pagpapa-interview kaliwat kanan yun. Tapos nung binanggana yung kanilang mga pahayag, nalaman na ganito ganyan na ibagbangga, executive privilege na agad. Alam mo, Admar, tama ka doon Sila ang nagsimulang magmayabang Sila, alam mo yung parang nanalo ka ng tropeyo, gusto mong pagmayabang kung paano mo ginawa. Tapos nung kino-confront ka na ng facts, at saludo ako dun kay Senator Amy Marcos at kay Senator Alan Peter Cayetano kasi talagang sinaga nila, hinimay-himay nila. Ngayon nabubuo na natin ang storya, biglang nagsabi executive privilege. Ano ang executive privilege? Sa inyo nang galing yon. Ayaw ba ninyong malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa nyo para ibigay si Presidente Duterte sa ICC? Biro mo, ang daming loose questions doon, loose ends. May plano pala, may nagpuntahan palang ICC dito na naka-billet sa 3 hotel, nag-collection pala ng mga impormasyon, di ba? All this aided by our very government. Doon ako nalulungkot kasi never sa kasaysayan ng Pilipino naging Judas ang Republic of the Philippines sa isang citizen nila. Kung ayaw nyo